Kung sinusundan mo ang buong career ni Alex Ayala, alam mo na ngayon siya ay isa sa mga pinakahinahangad na atleta sa buong bansa. Pero bago pa man siya maging kampeon, bago pa man siya nakarating sa Wimbledon, bago pa man siya kilala ng milyon-milyong Pilipino, may isang bangko na naniwala na sa kanya. At ngayon, sasabihin ko sa iyo kung bakit ang kanilang partnership ay hindi lang basta isang endorsement deal. Ito ay isang kwento tungkol sa pananalig na nagsimula bago pa man dumating ang tagumpay. Bumalik muna tayo sa gabi kung saan dumating ang contract na ito. Habang si Alex ay nakaupo sa isang London hotel room matapos ang isa sa pinaka-historic na linggo sa career niya, dumating sa kanyang screen ang isang message mula sa kanyang team sa Manila. Basta't message lamang ito, walang tawag, walang fanfare. Pero nang binasa niya ang numero sa contract, kinailangan niya itong basahin ulit dahil parang hindi totoo sa unang tingin. Ito ang deal mula sa BPI, Bank of the Philippine Islands. At kahit siya ay pamilyar na sa malalaking numero, kahit nakita na niya ang malaking mga kontrata, kahit sanay na siyang mag-sign ng significant deals, ang numerong iyon ay pumasa sa lahat. Bakit natigil siya sandali? Dahil ang BPI ay hindi lang basta isang kumpanyang nag-spot ng rising star. Hindi ito isang brand na nag-calculate lang ng return on investment. Ang relasyon nila kay Alex ay dumadaloy sa kanyang pamilya sa paraang hindi kayang gawin ng kahit anong kontrata at hindi kayang planuhin ng kahit anong marketing team. Ang kanyang mga magulang ay nagkita habang nagtatrabaho sa BPI. 3 dekada na ang nakalipas. Isipin mo ang katunayang ito. Ang institusyon na nag-offer ngayon sa kanya ng life-changing 2 taong deal sa kasukdulan ng kanyang emerging career ay ang parehong institusyon na dinala ang 2 tao na nagbuo sa kanya sa iisang kwarto. Ang tita niya, si Gina, ang Head of Human Resources ng bangko. Ang chairman mismo, si Jaime Augusto Zobel de Ayala, ay welcomed siya pabalik sa Pilipinas sa mga events na may klase ng warmth na hindi nagmumula sa business relationship. Iyon ang klase ng ugnayan na nagmumula sa isang bagay na mas matanda at mas totoo kaysa sa kahit anong endorsement deal. Nang unang na-sign ang BPI si Alex bilang brand ambassador noong 2022, 17 anyos pa lang siya. Wala pang malaking break siya sa senior circuit. Isa siyang promising junior na nagnakamit ng history sa pagwagi ng Junior Grand Slam singles title, pero ang senior circuit ay hindi pa siguradong path pa, puno ng unknowns, years of hard work, defeats, at loneliness far from home. Ang BPI ay nakita ang isang bagay sa kanya kahit noon. Nang kausapin niya ang first signing, hindi niya pinag-usapan ang commercial opportunity. Sinabi niya na ang BPI ay may meaning para sa kanyang pamilya. Sinabi niya na nagkita ang kanyang parents doon 30 years ago. Sinabi niya na ang partnership ay may sentimental value. Iyon ay hindi mga salitang isinulat ng isang PR team para sa iyo. Iyon ay mga salita na sinasabi ng isang tao kapag ang isang bagay ay talagang totoo. Kaya nang bumalik ang bangko 4 na taon later sa gitna ng kanyang historic Wimbledon run, kasama ang isang 2-year commitment na mag-carry siya sa mga most explosive years ng kanyang career. Ang numero sa page ay staggering. Pero ang meaning sa likod nito, mas malaki pa. Iyon ang BPI, saying, "We were there before anyone else was watching and we're still here." Ngayon, tingnan natin ang financial picture na kinaroroonan ni Alex sa moment na ito. Ang prize money niya noong 2025 lang ay umabot sa mahigit $876 o roughly 54 million pesos. Ang figure na yon ay naging kanyang highest earning Filipino tennis player ever. At iyon ay on-court money pa lang. Ang endorsement deals na kasunod ng playing income niya ay significant na at lumalaki lang. Ang trajectory ay obvious sa sinumang nagsusubaybay. Bawat tournament na kanyang sinali, mas maraming attention, mas maraming social media traffic, mas maraming commercial interest mula sa mga kumpanya sa buong Philippines, Southeast Asia at beyond.
Ang pangalan ng Ayala ay attached na sa kwento niya through family connection. At ngayon, ang Ayala Corporation's BPI ay nag-formalize ng connection na ito sa pinaka-significant financial way na kinaya nila. 2 taon ng security, 2 taon ng walang pag-calculate kung ang training camp ay fits sa budget. 2 taon na walang pag-worry kung ang travel costs sa isang tournament ay make sense. 2 taon na financially manageable ang recovery between events. Sino man na hindi galing sa elite sport ay hindi lagi naiintindihan kung ano talaga ang freedom na dala nito sa practical terms. Ang professional tennis ay brutally expensive. Ang travel alone sa dozens of tournaments sa multiple continents throughout the year ay costs more kaysa sa maraming tao ang kikitain sa several years. Coaching, physiotherapy, equipment, accommodation, lahat ito adds up into a number na maaaring quietly consume ang earning potential ng isang manlalaro bago pa man siya magkaroon ng chance na reach her ceiling. Ang binigay ng BPI kay Alex ay hindi lang sponsorship. Ito ay ang removal ng specific kind of mental load, ang financial anxiety na sits underneath everything. Kahit para sa mga successful players na hindi pa reach ang level kung saan ang prize money ay truly transformative. Sa deal na ito, maglalakad si Alex sa bawat tournament, naisip niya ang isang bagay. Tennis. Iyon ay hindi small gift. Iyon ay enormous. Ang Chief Customer and Marketing Officer ng bangko ay nag-describe ng kwento ni Alex bilang hindi lang tungkol sa success sa court, pero isa rin testament sa perseverance, discipline, at ang strength of the support system sa likod niya. Ito ay reveals paano naintindihan ng BPI kung ano talaga sila nag-invest. Hindi isang product, hindi isang marketing vehicle, isang story, isang human story tungkol sa isang young woman na left home at 13 para mag-train sa Rafael Nadal Academy sa Spain. Isang babaeng spent years far from her family and her country na absorbed defeat, loneliness, at ang weight of expectation mula sa 100 million people at kept going anyway. Ang kwento na yon ay walang commercial equivalent. Hindi mo maaring create ito with a budget. Maaari mo lang itong makilala kapag ito ay totoo at mag-commit dito bago pa fully wake up ang buong market sa kung ano ang standing na front and center. Ang BPI naniwala na sa kanya noong hindi pa siya sikat at ngayon sila pa rin ang naroon. Ano ang iyong reaksyon sa laki ng bigay ng BPI kay Alex Ayala? Naniniwala ka ba na ang loyalty at pananalig ay mas mahalaga pa sa numero mismo? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na balita tungkol sa kanya.